Hey guys, what's up? So ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. So nagbabalik. So ngayon po ay schedule ang game number 7 sa pagitan ng Barangay Ginebra at ng San Miguel. So akala nga po natin ay mananalo na ang San Miguel kasi nga simula first hanggang third quarter talagang lamang ang San Miguel. Umabot pa nga sa 16-point lead at alam naman po natin na ang San Miguel napakahirap nakalaban ng San Miguel, lalo pagka naunang lumamang ang San Miguel. Sa sobrang lakas ng lineup ng San Miguel ay may hirapan talagang bumangon ng isang team. Pero hindi ang Ginebra. Of course, never say die spirit. So yung insertion nga po ni LA Tenorio, tatawagin natin sang resurgence ni LA Tenorio kasi most of the time hindi naman siya nakakapasok, pero kung nung kailangan ni Coach Tim Cone ng isang player na mag-step up, tinawag niya si LA. And LA of course ready to take over. Nagkaroon nga siya ng 11 points and 2 assists, so including nga po yung almost a buzzer beater shot ni LA Tenorio na nagpalamang sa Ginebra, at the same time yun yung nagpanalo sa Barangay Ginebra. So yun nga, momentum is on the side of Barangay Ginebra. So at alam naman po natin game number 7 is talagang winners take all. So lahat ibubuhos na ng player dito po sa laro na ito. So there's no tomorrow. Whoever win the semifinals will face the TNT Tropang Giga na naghahangad din po ng Grand Slam. So hindi po magiging madali para sa mga koponan ang championship, ay kasi ang meron din po kasing goal na hinahabol ang TNT, which is yung Grand Slam. And of course whoever win between Ginebra and San Miguel, mapapalaban talaga sila sa TNT. So, pag-usapan po natin for today's video is yung advantages ng bawat koponan para kung sino yung magkakaroon ng major adjustment ay ibabase natin sa statistics. Unahin po muna natin ang San Miguel. So, San Miguel Beermen, ang mga points na nakikita po natin para manalo ang San Miguel laban sa Ginebra ay unang-una yung bench scoring. Kapag tiningnan niyo po yung statistics from game number 1 hanggang game number 6, ang San Miguel po kasi is nag-average ng 42.8 points per game kumpara lamang sa 29.5 points per game ng Ginebra. At yung reason ay dalawang player ng San Miguel. Isa na nga po dyan ay si Don Trollano at si Jericho Cruz. So si Don Trollano po ay nag-average ng 13.3 points per game, samantalang si Jericho Cruz ay nag-average po ng 13.2 points per game. So almost 26.5 points per game ang binibigay nila sa San Miguel. So with compare nga po sa Barangay Ginebra, of course ang atin pong number 1 6-man ng Barangay Ginebra is RJ Abarrientos. And of course hindi po kaya ni RJ Abarrientos na when it comes to the scoring ay ibigay lahat para sa Ginebra. So nangangailangan talaga ng Ginebra. So imagine yung bench scoring po ng Barangay Ginebra noong game number 6 kung saan nanalo ang Ginebra ay 29, samantalang ang San Miguel is 32. Imagine kung wala po yung 11 points ni LA Tenorio, 18 points lang po ang mabibigay ng Barangay Ginebra galing sa bench. So yun, ganun po kahalaga yung bench scoring. So of course hindi naman consistent na nakapagbigay ng scoring sina Maverick Ahanmisi, sina Ben Adamos, sina Raymond Aguilar, or even sina Jeremiah Gray. So kaya po ganyan po kahalaga ang bench scoring ng San Miguel. So kung ang gagawin po ng Ginebra ay mas makakalamang or makakalapit sila sa bench scoring ng San Miguel, ay may chance silang manalo. Pero kung i-dominate pa rin ng San Miguel ang bench scoring, so yun nga, so sila na yung may possibility or malaking chance para manalo ng game 7 ng semifinal round. So number 2, si best player of the conference contenders. So if we're going to talk about the best player of the conference contenders, so dalawang player lang naman sa San Miguel ang malapit dito, si Junmar Fajardo at si CJ Perez. So, game number 1 and game number 6, ang average po ni Junmar Fajardo is 11.12 points per game,
Samahan po pa ng 14.5 rebounds per game at 3.33 assists. Samantalang si CJ Perez ay 18 points per game, 4.16 rebounds per game, at meron siyang 3.33 assists per game. So, kung mako-contain po ng Barangay Ginebra, magpuput up sila ng better defense sa dalawang player na to. Tapos, may malaki yung possibility na manalo ang Barangay Ginebra sa game number 7. Pero, kung do-dominate ni Junmar at ni CJ Perez ang ball game, then malaki ang chance ng San Miguel. So, last but not the least for San Miguel is the 3-point shooting. So, game number 1 and game number 5, ang average po ng San Miguel is 33.3 points per game. 33.3% ng San Miguel. And ang Ginebra is 30.2% lang. And alam naman po natin na ang main arsenal ng San Miguel, bukod kay Junmar Fajardo, is ang 3-point shooting. I mean, nandyan si Marshall Lassiter, siya yung number 1 3-point shooting ng PBA, 3-point shooter ng PBA. Nandyan din po si Don Troliano, even si Chris Ross, nandyan din po of course si Jericho Cruz, Chris Rosales, even Motal Tua, nagtitik ng 3 points, and even si Jeron Teng. So halos lahat ay tumitira. At saka si CJ Perez, huwag natin kalimutan, even 4-point shot nagagawa ni CJ Perez. So, yan po. So, kung lalamang na naman sa conversion, 3-point conversion ang San Miguel, ang laki ng possibility na sila yung manalo. Last game nga po, 4 lang yung na-shoot ng San Miguel. Samantalang Ginebra ay, I believe, 9 ang na-shoot nila. So, kaya, ang nanalo is Barangay Ginebra. Including yung tira nga, yung miracle shot ni LA Tenorio. So, dumako naman po tayo sa advantages ng Barangay Ginebra. So, una, yung assist. So, sa assist po kasi, ang number 1 talaga na arsenal ng Barangay Ginebra due to ay triangle offense. So, alam naman po natin ang triangle offense is a motion offense. So, 3 to 4 passes before you take the shot and sinisigurado ng mga player na nasa tamang posisyon at para ma-convert nila ng maayos yung shooting. So, that's the reason why ang Ginebra is nagkakaroon ng edge pagdating sa assist. So, ang average nga po from game 1 to game number 6 is 22.5 kumpara lamang sa 14.5 ng San Miguel. So, mas better yung distribution ng bola, mas may edge ang Ginebra para manalo sa game number 7. So, dumako tayo sa rebounds. So, ito po, masasabi po natin dito lamang ang San Miguel. Okay? So, lamang ang San Miguel sa average. 18.5 para sa San Miguel kumpara sa 16.5 lamang ng Barangay Ginebra. So, dalawang almost 2 rebounds ang nilalamang ng San Miguel pagdating sa offensive rebounds. And dito po papasok dapat yung Troy Rosario. So, alam po natin na nag-struggle si Troy Rosario sa ilang sa mga tira sa loob, sa mga ganyan. So, may mga point blank siyang tira. Pero may mga magandang contribution na binibigay si Troy Rosario. At yan nga po yung offensive rebounds. Kung maaalala niyo po nung game number 5 po yata, Troy Rosario got 16 rebounds and 11 doon ay offensive rebounds. And imagine, napakalaking bagay na makakuha ang Barangay Ginebra ng 11 offensive rebounds kasi sobrang laki po ng lineup ng San Miguel. So imagine si Moutaw Tua, tapos nandiyan si Junmar Fajardo. So of course malalaki na yung lineup na yan. Tapos makakuha ka ng at least mga 5 to 10 offensive rebounds ay sobrang laki po kasi madadagdagan yung second chance points ng Barangay Ginebra. So pangatlo ay dumako po tayo doon sa tatawagin nating MVP takeover. So alam naman po natin ang MVP pagdating sa Barangay Ginebra ay walang iba kundi si Scottie Thompson. So Scottie Thompson ay nung last game nga po, game number 6, got 17 points, grab, 16 rebounds, dish out 8 assists, including yung pasa niya kay LA Tenorio na nagresulta ng 3-point shooting na nagpanalo sa Barangay Ginebra. Kung titingnan po natin yung averages ni Scottie Thompson, so si Scottie Thompson po kasi pagtalo ang Ginebra, ang average si Scottie Thompson is 11.3 points per game, 5 rebounds, and 1.6 assists lang.
Pero dun sa 3 beses na nanalo ang Ginebra, Scottie Thompson got 16.3 points per game, 9.6 rebounds per game, and 4 assists per game. And sobrang laki ng nagagawa ni Scottie Thompson. So si Scottie Thompson po kasi ng isang type ng player na kahit hindi po umi-score ay kayang mag-dominate ng laro. I mean, sa dami ng ginagawa niya, all-around player si Scottie. Even points, rebounds, assists, steals, blocks, and even yung mga hindi nakikita sa mga scoreboard, just like yung mga hustle plays, yung mga defense ni Scottie Thompson ay sobrang laki na nagagawa niya. Kaya nga lagi si Scottie Thompson ay binibigyan talaga ng playing time ni Coach Tim kahit hindi po pumapasok yung mga tira niya kuminsan. Pero pagka naman nagkaroon ng rhythm yung tira ni Scottie Thompson, so talaga nagte-take over siya kahit sa mga 3-point shot, even 4 points, and nakakapag-create talaga ng situation si Scottie para ma-involve yung kanyang mga team. So yun lang po ang ating nakikita. So today, mamaya po, so siguro exactly around 3 hours to go, ay mag-umpisa na nga po ang laban ng Barangay Ginebra kontra sa San Miguel Beermen. So this would be the last game for the semifinals. Yung isa pong semifinals match-up between TNT and Rain or Shine. Tapos na po. So TNT already advanced to the finals. And hinihintay nga lang po nila kung sino yung mananalo sa San Miguel at saka sa Ginebra. So napakalaking game po ito. So again, momentum has been shift to Barangay Ginebra. Kasi nga natalo nila yung San Miguel ng game number 6 with a dramatic and classic shot by LA Tenorio. Pero tapos na po yun. So mababaliwala po yun kung hindi mananalo ang Ginebra sa game number 7. So kaya kailangan manalo ang Ginebra sa game number 7 para magkaroon ng value yung heroic na ginawa ni LA Tenorio. So, manood po tayong lahat and supportahan po natin ang ating mga kapunan. Kung kayo po yung maka San Miguel or maka Ginebra, so supportahan nyo po yung bawat kapunan. And ako po ay manonood din mamaya at tingnan natin kung kaninong adjustment ang mangyayari or masusunod. So again, ako po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Kayo po ay nanonood sa aking YouTube channel at sa Facebook. Please follow and share this post. So yun lang po muna for today's video. Maraming salamat po and enjoy po yung laro. Bye for now.